Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na naman ang Tita Amy makikipagkwentuhan po sa inyo. Tayo po'y magluluto at gagawa po tayo ng meatballs na mechado. Ayan po. Ito po nilalagyan ko. Kasi po naalala ko kayo late lang. Sorry po. Ayan. Ito po gumagawa na po si Tita Amy ng meatballs. Ayan. Nilagyan ko po ng sibuyas, bawang, paminta, at saka kumino. Ayan po. Ito po yung ating carrots na ihahalo po natin. At kukuha po tayo ng tomato sauce. Ayan. Lalagyan po natin ng tomato sauce. Lalagyan din po natin ng, ang lalaki naman ng tomato sauce. Ay. Lalagyan din po natin ng konting toyo. Ayan. Hindi makuha ni Tita Amy. Ayan. Kukuha po tayo ng isang piraso lang po nitong tomato sauce. At lalagyan po natin ng toyo. Ayan po. Ating pong ilagay ito pong toyo. Lagyan po natin ng toyo. Nilagyan po na yan ng mapaminta. Nilagyan ko na po ng bawang. At nilagyan ko na rin po ng itlog para sa meatballs. At atin po ngayon siyang ipiprito. Kuha po tayo ng isa nito. Masyado pong marami. At hindi po natin yung kayang ubusin. Isang tomato sauce lang po ang ating kukunin. Yan po. Yan. Kasing ko na po itong balot para hindi po magdumi dun sa loob. Ayan. Ago po natin. Ayan. Ayan. At atin po itong bibilugin para itong meatballs. Para maging meatballs. Ito po yung ating bibilugin. Buwan ko po, lalagyan ko ng harina. Kasi pag kami harina, nakahalata po nila. Hindi po nila masyadong kinakain pag may harina. Parang ayaw po nila. Mas gusto po nila yung magdikit-dikit siya ng sarili niyang karne at saka ng itlog. Pagka po nilalagyan ko ng ng harina, sinasabi, nilagyan mo ng harina. Sabi ko, kasi minsan kasi bumubukas. Yung binibilog nating karne, tawag nun, nawawala po sa pagkabilog kasi wala po siyang harina. Kumbaga pag pinirito mo po siya, niluto mo po siya, na bubuksan, nagkakahiwa-hiwalay, nagkakahiwalay-hiwalay po. So, lagi po nilang sinasabi sa akin, huwag po daw lalagyan ng harina. Pero talaga po, minsan na talagang dumadating sa punto na nabubuksan yung karne, nagkakahiwa-hiwalay. Kaya po minsan hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Lalagyan po ba ng harina? Kasi kailangan po naman talaga na magkapit-kapit sila. Pero nilalagyan ko rin naman po ng itlog para hindi po magkahiwa-hiwalay. Pero talaga po sadyang talagang minsan nagkakahiwa-hiwalay po sila. Meron. Nagkakahiwa-hiwalay po sila. Kaya yun po. Kaya minsan po, hindi ko alam kung gagawin ko po para huwag lang magkahiwa-hiwalay. Kasi mahirap naman po na, yan, nilagyan ko na po ng mantika. Yung niluluto mo'y pangit. Higasan ko po yung isa kong kamay. Kasi po, naghawak po tayo noon. Kahit pa paano po may alikabok po yun. Ayan. Ayan po. So, ito. Tsaka ayaw po nila na may sibuyas at bawang silang nakikita. Kaya ginawa ko po yung binibili po natin sa grocery na durog na, tsaka yung bawang, durog na po siya. Yun ang nilagay ko para po hindi nila nakikita. Mas gusto po nila yung talagang hindi nila nakikita. Sa harina po, naalalaman nila may harina. Kaya, yan, itlog na po nilagay ko. Nilagyan ko paminta. Nilagyan ko ng itlog. Nilagyan ko ng kumino, nilagyan ko ng bawang, at saka ng sibuyas na durog, yung kung hindi na makikita. Kasi piprito na lang po natin. Ewan ko lang po kung swerte na po na hindi po siya madurog. Baka pagka, madurog na kaalala po talaga. Pero talagang, yun po gusto nila, wag lang harina. Kaya hindi ko na po lalagyan ng harina para hindi po ako nasisita. Madalas po, nasisita po ako na, may harina. Ayaw ng mga bata, yung ganun po. Sinasabi na ayaw daw po ng mga bata.
Kaya para po naman kainin nila, kailangan ko pong wag lang lagyan ng harina. Yan. Kailangan lang po mainit na mainit yung mantika para po hindi magkahiwalay-hiwalay. Kasi nagkakahiwa-hiwalay po eh. Hindi ko po alam kung kulang po ako sa itlog o lagyan ko na po ito ng 2 itlog. Tapos, kaya ako naman po lalagyan ng carrots yung mitsado ko kahit di po sila kumakain. Ang nanay po kumakain ng carrots. Wala po siyang ibang gulay ngayon, kundi carrots lang po. Isasabay ko na rito para yung naman pong kanin niya, kasi gulay, ang kanin po niya, itong gulay. Yung kanin naman po niya may lasa. Po. Kung ihiwalay ko pa na paggisa, wala siyang sahog. Kaya isasama ko na po rito. Pero hindi ko po bibigyan yung mga bata ng gulay at saka yung tatay ng gulay, yung nanay lang po. Tapos sa tatay po at saka sa ng 2 bata, nalagyan po natin ng kanin. Maya. Yan po ang ating meatballs. Gawin po natin ng maayos, gawin po natin ng maganda, yung po masisyahan po sila. Tapos, wala po itong oyster sauce. Hindi po sila gumagamit ng gano'n. Pero lalagyan ko naman po ng toyo. Lagyan po natin ng toyo. Para naman sumarap. Hindi po katulad ng sa Pilipinas, naluto natin sa Pilipinas. Nilalagyan po natin talaga ng tamang ilagay ko po sa mga gitna. Hindi ko po ngayon maiurong. Kasi hindi pa luto. Hindi pa po, medyo dikit pa po. Pag naluto na po yan, hindi na yan didikit. Ang prayer ko lang po sana eh. Hindi po siya hindi po siya tagnon. Ayan. Huwag lang po siyang maghiwalay-hiwalay. Hindi na maisip ni Tita Amy sa kapag-alala. Sana po hindi siya magkahiwalay. Ay, Tita Amy. Magkahiwalay. Hugas tayong kamay. Hindi pa po ako pumapasok dun sa loob. Hindi ko pa na-check yung loob. Ano na po itsura ng loob. Kasi po, dumiretso na naman po ako dito sa kusina para yung pag dumating, merong gustong kumain, meron na po tayong gawang pagkain. Hirap po pagka dumadating sila, Amy, ano ang pagkain? Ganun po. Minsan sinasabi ko, ay wala pa akong pagkain na gawa. Kasi nagdiretso ako dito sa loob. Sasabihin nila, sana gawa ka agad ng pagkain para pagdating namin may pagkain na. Yan, ganun po yung mga bata. Sana gumawa ka na agad ng pagkain para pagdating namin may pagkain na. Ganun po. Ganun po yung mga aking mga alaga. Minsan sinasabi ko, wait lang. Parehas lang din yun. Sabi ko ganyan. Total, pagka dumating naman kayo, nagkukwentuhan pa kayo,
pag nandiyan na yung pagkain sa lamesa, hindi nyo agad ginagalaw, ang nangyayari, yung siniserve ko, lumalamig na, sabi kong ganyan. Tapos sasabihin nyo na naman, painit ko ulit. Pinapainit ko na lang po sa microwave yung kanilang pagkain. Ganun po. Pero inaabutan po nila ako. Kasi minsan po inaabutan nila ako, naglilinis pa ako sa loob. Tapos na po yung pagkain. Sasabihin na nila, Tita Amy, anong pagkain? Sasabihin ko, ganito ang pagkain. Kain na ako, yung ganun. Sabi ko, sige. Kasi serve ko na po yung para sa kanya lang. Kung sino po yung nanghingi, yun po ang isi-serve ko lang po. Tapos habang pong nakaserve na po yun, nakikipagkwentuhan sa telepono, daldalan. Hanggang sa lalamig na po yung pagkain, tapos sasabihin naman, Amy, malamig na, pakiinit mo. Ayan, init ko na naman po ulit. Tapos, yun, lalapitan ko na po yun. Pag nainit ko na ulit ng pangalawa, lalamig na naman niya, papainit na naman niya sa akin. Ay, yung kakain na po yun. Pero po, pag talagang gutom na gutom po siya, pag gutom na gutom po sila, kain na. Pero pagka, bawa si Senyor at saka si Senyor yung Amy, anong pagkain, sa sinasabi ko po. Tapos, tatanong ko, isi-serve ko na ba? Tapos sasabihin, yun, kakain na po yun agad sila mag-asawa. Kasi, alam po nila na pagtaas nila kumain, umuwi na po ako. Yun lang po naman ang iniintay ko yung matapos silang kumain, tapos uuwi na po ako. Pero pagka naman po yung mga bata, yung nandirito, lalo na po yung batang lalaki, hinihintay ko matapos po yung batang lalaki kasi sabi po ng nanay, hihintayin mo siya matapos kumain kasi nachuchok daw yung nabubulunan daw po. Tapos yun nga po, hinihintay ko matapos kumain yung batang lalaki para naman, siyempre pagka mamaya po nabulunan tapos wala po ako, masisipa ko. Kaya hinihintay ko po yun matapos kumain. Pero malaki na po yung bata. 12 anyos na po. 12 anyos na po. So hinihintay ko siya matapos kumain. Pag natapos na siya kumain, at saka na lang makakauwi. Paminsan mabagal kumain kasi pa po yun ay naglalaro habang kumakain, naglalaro ng game sa computer o kaya nanonood po sa computer ng ano-ano. Tapos hindi po kumakain hanggang sa lumalamig po yung pagkain. Tapos iinitin ko po ulit yung kanin, yung pagkain niya. Kasi nasabi ko na, kumain ka na kasi uuwi din ako kasi hindi ako pwedeng umuwi hanggat di ka nakakatapos kumain. Kasi sinasabi ng mama mo, pag hindi ka patapos kumain, hindi ako pwedeng umalis. So, para sabi ko, makauwi na rin ako, makakain na rin ako, sabi kong ganyan. Kain ka na, sabi kong ganyan sa kanya. Ayun. Kakain po yung mabagal. Ginagawa ko po, kahit malaki na po siya, sinusubuan ko po. Kahit gano'n na po yung kalaki, sinusubuan ko po, sinasabi ko, sige, manood ka lang ng manood, o kaya maglaro ka lang ng maglaro, yung kamay mo, galaw ng galaw sa paglalaro mo. Tapos sabi ko, buka lang ng buka yung bibig, susubo naman ako na magsusubo sa'yo, para kakain ka lang ng kakain. Hindi po niya namamalayan, naubos na po niya yung pagkain niya. Yun. Kasi nga lang nga. Isubo naman po ako na subo. Sinasamantala, parang batang bata pala, parang baby pa. Yun, sinasamantala ko naman yung nga. Minsan po, pag nawili siya sa laro niya, tumitigil yung pagnguya. Sabi ko, nguyain mo na yan nasa bibig mo. Sabi ko, ilang minuto na yan, na yan sa bibig mo, minuto nga, sabi ko ganyan. Hindi yung panilululun, hindi yung minunguya, sabi ko ganyan, wala nang lasa yan. Para bang nagsisip-sip po ba ng kanin, parang ganun. Wala nang lasa yan, nguyain mo na yan, tapos lunukin mo na yan, sabi ko ganyan. Kasi hindi ako makakalis, sabi ko ganyan. Tapos yun po, nguyain po niya, yan. Tapos mamaya titigil na naman. Tapos sasabihin ko ng, por favor, kain ka na, para makauwi na ako. Yan. Sinasabi ko, por favor, sabi ko, kain ka na, kasi para makauwi na ako. Yan. Pinaganyan ko po yan. Kailangan mo po kasi amuhin. Kasi pag hindi mo po amuhin siya, pagka nagpakita ka na medyo na babagot ka o na medyo galit ka, ganun, lalo po siyang gagalitin kanya lalo. Lalo po siyang hindi kakain, lalo po siyang magtatagal.
Ganun po ang style niya. Pagka medyo nakikita niyang galit ka na kasi ang dagal nga niyang kumain, lalo ka po niyang iinisin, lalo ka po niyang gagalitin. Lalo niya po ibababad yung kanin sa bibig niya. Kaya ginagawa ko, nung una po ganun, hay na kasi uwi ako ganun, sabi ko ganyan. Lalo po ako natatagalan. Lalo pong nagtatampo. Kaya ginagawa ko, kain ka na kasi sinasabi ko, kain ka na kasi sabi ko ganyan, nagugutom na rin ako. Gusto ko na rin umuwi para makakain na rin ako. Sabi ko, sige na, por favor. Ayan po, pag inamo-amo ko po yan, parang nakikita mo po yung ngiti sa labi niya eh. Yung, para pong napangiti po siya na mapasensya ka sa kanya, yung ganun. Kaya yun. Pagka nakita ko naman ngumiti na siya, yung parang naano siya na, kasi parang naawa siya sa'yo, kasi nga, por favor, kain ka na, kasi uuwi din ako, kakain din ako, gutom na ako, yun, kakain na po yan ang mabilis. Kakatuwa naman po. Kasi nauuto po natin siya eh. Ganun. Nauuto ko po, para lang kumain. Kasi pag hindi mo po utuin, lalo po ikaw tatagalan, lalo pong magagalit. Yung inaano po siya, minamadali mo siya, inisip niya, minamadali mo siya, lalo pong nagagalit. Pero pagka, kumusta yung klase mo, kumusta yung ganyan mo, kumusta yung ganito mo, kain ka na, para mabusog ka kaagad, makapaglaro ka kaagad, ganyan. Hindi ka na maistorbo habang kumakain ka. Yung ganon, sinasabi ko na, kasi pag naubos mo agad to, maglalaro ka na lang, wala ka nang gagawin, tapos ka na kasi kumain, ganyan. Hindi ka na kita, kasi dito po sa sinasabi, hindi na kita mamolestyahin, para ibuka mo yung bibig mo, ganyan. Kasi ganun po ang ano rito. Mientras na hindi ka pa natatapos, syempre minumolestya kita, kasi sabi ko ganyan, dahil isusubo ko sa ito pagkain, sabi ko ganyan sa kanya. Kasi pag istorbo mo, ang tawag po nila rito, minumolestya mo siya. Kasi sa atin po, yung salitang molestya, parang iba po eh, di ba? Iba ang parang ibang klase ang dating. Dito po yung molestya, inuistorbo mo sila. Inuistorbo mo siya sa paglalaro niya, ganun po. Dehanon pa no molestias conmigo, ganyan. Parang wag mo akong molestyahin, ganyan po. Yung ganun po. Sa atin po yung sinasabi natin molestya, parang iba po ang dating, iba po ang parang ibang kahulugan, parang ganun po. Dito po, pag sinabi mong minumolestya mo siya, ini-istorbo mo po siya, ganun. Sinabi ko lang po para medyo naiintindihan nyo, kasi bakit ako nagsasalita ng molestya. Ganun po. Niwa ko na po yung carrots, ayan. Ayan. Niwa ko po yung carrots para po ilalagay natin sa ating mechado. Ayan po. Pag ito'y naiprito na natin, lahat, gusto ko talagang maghiwa ng sibuyas eh. Para po walang lasa. Hiwa po ako ng bawang at saka ng sibuyas na lang. Tapos di ko na po siya dudurugin yung parang pinong pagkain. Kasi pagka malalaki po, mas madaling tanggalin. Pagka medyo malalaki ang hiwa, mas madali po natin siyang kunin para itap. See? See? Hola? Kep? Hola? Hindi po nagsagot. Hindi po sumagot. Hindi po sumagot yung nasa kabilang linya. Totoka naman po yan dito sa taas. Aakyat naman po yan. Nagtimbre yun sa baba. Tapos, tatanungin natin kung sino siya bago natin siya buksan. Ito po, pipit-pitin ko lang itong bawang para po naman, hindi po siya, pipitin lang po natin para pagka tapos ng luto, ay nagkalbugan, pipitin po natin siya para tapos ng luto, madali po siyang kunin.
itapon ko na po siya para pag gusto lang po nila, hindi nila nakikita kapag habang kumakain sila. Kaya ginagawa ko po, paminsan pag nilalagyan ko po ito kasi nga walang lasa, pag hindi mo nilagyan ng sibuyas at bawang, hindi ko po masyadong dinudurog na lang yung sibuyas para pag nag-serve po ako, madaling tanggalin sa plato nila yung sibuyas kasi medyo malalaki. Madali pong kunin para alisin doon sa kanilang plato. Lalo na sa batang lalaki. Naku, pag nakita po nila may kita po niya may sibuyas, hindi na po siya kakain. Hindi na po niya gagalawin yung pagkain niya. Sasabihin niya po na hindi daw masarap. Kasi nakita lang niya yung sibuyas. Pero pag hindi niya nakita yung sibuyas, wala naman pong problema. Ayan, ganito lang po, malalaki lang po yung sibuyas na ating ginawa. Para naman po, ayan po, maayos naman natin itong mga meatballs. Hindi po makita. Mamaya po ipakita ko, iangat ko na lang po yung meatballs. Iangat ko na lang po para makita ninyo. Wala pong harina to. Kaya lang, iniisip ko po pag mentras na pag noon, nilagyan na po natin ng tomato sauce at saka ng naigisa na po natin sa bawang sibuyas, ganyan. Lagyan na po natin ng tomato sauce. Baka po bumukas. Pag pinirito po, hindi po problema. Ang problema po yung pagka yun na po kaya ay nagtimbre. Baka po yung grocery. Nagkompra po siguro sila, nagbili po sila ng grocery. Dami kong trabaho pag yun ang nagtimbre. Kasi sasalansan ko pa po muna yun bago ako makapasok doon sa loob para makapaglinis. Ayan po, natapos na po natin yung meatballs. Gisa na po natin itong bawang at saka itong sibuyas. Para naman po, hindi ko na po inalis yung mantika kasi doon naman po, ito naman po yung pinagprituhan ng karne. Ayan. Lumambot lang ng konti itong sibuyas, nakaramelize po ng konti. Pati naman pong ibabalik yung meatballs dito. Lagay ko muna po itong tomato sauce. Yun po. Tingnan ko po kung meron bawas loob. Wala pong bawas na tomato sauce. Buksan ko na po ito. Hindi ko lang po alam kung mailagay ko po ito lahat kasi sobrang po yatang laki ng tomato sauce. Yan, malambot na po agad yung sibuyas. Gawa na mainit po yung ating mantika ng dati. At medyo nagkaramelize na po siya agad. Mabilis po siya kasi yung pong mantika natin ay mainit na. Kumbaga kasi pinagprituhan ng karne. Lagay po natin itong tomato sauce. Yan. Lagay ko na po para marami-rami po yung sabaw. Yung salsa. Ayan po. Ayan. Salamat naman. Lalagyan lang po natin na ng konting toyo. Lagyan po muna ng paminta ulit.
paminta. Para naman po magkaroon po ng lasa. Ayaw na naman galaw-galaw ito. Hangga ikaw. Sana naman bumibili na sila ng pamintang ano. Ayan. Palasahin po natin ng konti. Paminta po ito na pula. Bawang po siya. Ito po yung kumino para sa karne. Pampalasa ng gusto ng karne. Ayan. Kanina po yung ginamit ko yung sibuyas. Ayun po hindi ko na matakit. Ano marinagan? Ito po yung sibuyas. Ayan. Lagyan po natin ng konting asin. Lagyan po natin siya ng konti lang po. Kasi may asin na po yung karne. Baka naman po umalat. Tapos lalagyan po ng konting toyo. Ayan. Lagyan po natin ng konting toyo. Ayan. Yan po. Bago po natin ilalagay yung ating karne. Ayan. Ayan po. Lagay ko na po yung... Ay, medyo na may nadurong na isa. Kasi po walang harina eh. Kaya ito po ang problema ko talaga eh. Siyempre po hindi nagkakapit ng gusto yung karne at saka yung mga karne. Kasi po, wala siyang harina. Kasi po, pag may harina, nalalasahan po nila. Ayaw po nila na may harina. Takpan po natin. Mamaya po natin siya balikan. Ayan po. Ito na po yung ating mechadong meatballs. Mechadong meatballs. Yan na po. Ayan na. Nilagay na po natin yung carrots. Ayan. Hinihintay ko lang po na lumambot po ng konti yung carrots at atin na po yan papatayin. Kaya, ayan. Paano po mga kaibigan ko, mga kapinoy-pinay, ito po. Ito na po tayo. Natapos na po yung ating meatballs. Kaya, maraming salamat po sa inyo. Maraming po salamat sa inyong pagsama kay Tita Emmy sa pagluto ng meatballs. Maraming po salamat ang mechadong meatballs ni Tita Emmy. Kaya, maraming po salamat sa lahat po na aking manonood, sa lahat po na aking subscriber. Thank you very much po sa inyong lahat. Maraming po salamat sa inyong lahat. Thank you talaga po from the bottom of my heart. Ayan, God bless po sa ating lahat. Bye-bye po. I love you. Bye-bye. I love you all. Bye-bye.